Opo, hindi pa naman po parusa, no? Hindi Ngunit parusa, yung April oo. 5 nga po, napadala po yung kauna-unahang show cause order sa kanya dahil nga po doon sa pagbabanggit sa mga hindi magandang light doon sa ating solo parent. Ngunit ngayon po, naipadala po yung ikalawang show cause orders dahil di naman po meron pa kaming nakuha isang video patungkol po doon sa pagtawag niya doon sa kanyang staff po na babae. Tingin po ng ating task force chief ay na-involve yung gender-based harassment sa pamamagitan sa uri po ng tinatawag natin body shaming. Kaya po meron pong ikalawa na matanggap po kanina si Atty. Sia. Oo. Linawin lang po natin, attorney, no, yung kung merong mga nakakarinig o nakaka-witness sa ganito, no, na mga kandidato sa ating mga botante, so pwede nilang i-bring up lang sa COMELEC tapos kayo na po ang bahala sa kanila, katulad nitong kay itong candidate na si Sia. Tama po, malaking tulong na po sa COMELEC na maituro niyo po sa amin yung mga videos o mga katagat pananalita. At COMELEC sa pamamagitan po ng Task Force Safe o yung Safeguarding Against Abuse, Fear and Exclusion in Elections, sila na po ang magpapatuloy po ng pag-imbestiga. Katulad po ng sa mga kasong ito, wala naman pong complainant. Ngunit on its own, motu proprio ang Task Force Safe po ay nagpadala ng show cause order. Una kay Atty. Sia, ikalawa doon sa isang gubernatorial candidate diyan sa parteng Mindanao at yung ikatlo nga po sa isang gubernatorial candidate diyan sa Southern Luzon. At meron nga po, kaya na nabanggit ko, yung ika-apat at pakalawang ulit po doon kay Atty. Sia. Okay. Sir, ano na po yung update doon sa unang show cause order na binigay ng COMELEC kay Sia? Nasagot na po ba niya to? Doon sa unang show cause orders po, batay po sa aking pag-aalam doon sa Task Force Safe, ay hindi po nakatugon si Atty. Sia. Hindi po siya nakapag-submit nung kanyang inaasahan natin na answer up to 5 p.m. today dahil noong April 5 po na-serve. So sa makatweet up to April 8 po ay dapat mag-submit siya nung kanyang answer. Ngunit wala po kaming natanggap. So ano pong mangyayari dahil he failed na mag-submit ng sagot dun sa show cause order? Dun sa una pa lang to, Tama po. Dalawa po ang pwedeng kapuntahan nito. Aaralin po ng Task Force Chief ang nakuha nilang ebidensya. Kung sa tingin nila ay hindi sapat ito, maari na po ito na ang katapusan ng isyong ito patungkol sa pangyayari niyan. Ngunit kung kinakitaan po ng sapat na ebidensya, dalawa po ang pwedeng mangyari. Una, ang motu proprio na filing ng election offense complaint doon po sa COMELEC Law Department kung saan po kasong kriminal ito at isa-subject ng aming Law Department sa isang preliminary investigation. Kung nakakita ng probable cause at ito inaprubahan ng Pangasinan Bank, ang kasong kriminal ay isasampa sa Regional Trial Court. Yung ikalawa po aking binabanggit ay yung tinatawag na petition, na motu proprio petition for disqualification, kung saan ang isang kandidato po kasi na lumalabag sa isang COMELEC resolution ay maaring ikadulot po ng kanyang disqualification. Ang kaso po ay ilalagak sa Clerk of the Commission, bidinggin ng isang bahagi o yung isang division ng COMELEC at pagkatapos po nun, magruruling po sila kung may basihan yung tinatawag na petition. So ito ay disqualified po talaga sa kahit pa nandyan ang pangalan niya sa ating balota.